So, ayan, usapang flood control at ayan, nagiging issue ngayon yung flood control project na talaga naman sobrang laki ng budget. Pero, katulad dito sa amin, ito lang ang kinalabasan nitong flood control project na sabi nga nila ay talaga namang napakalaking budget, trilyon ang budget para sa flood control project na yun. Pero kita nyo naman, ito lang yung nangyayari sa amin. At dito sa amin sa bayan ng Hagonoy, actually, na-experience lang namin yung ganito katinding baha. Ito, bayan mismo to ha, kabayanan ito ng Hagonoy, Bulacan. Na-experience lang namin ito kapag nagpapakawala ng tubig sa dam. Pero last week, ito, epekto lang ito ng high tide at habagat. Pero ganyan nakatindi ang baha na in-experience namin dito. And actually, mababaw pa lang ito. Pero pagdating sa mga malalayo pang baryo, merong iba dyan hanggang dibdib to the point na meron pang ang iba na nananawagan na noon sa Meralco. Bakit? Kasi umuusok na yung kontador nila ng Meralco. Ganun katindi sa sobrang taas ng baha. At ayan, yan ang epekto ng walang kakwenta-kwentang flood control project na ginawa dito ng mga dating namumuno dito. Yan yung hagupit na na-experience namin. At bakit nga ba yan ang na-experience namin? Dahil lang sa baha at high tide, yung sa habagat. Kasi walang ginagawa dito yung dating namumuno noon, kundi magpataas ng kalsada. At ito lang, last year lang, merong isang baryo dito at meron pang ibang baryo dito na sa sobrang taas ng kalsada, halimbawa na lang, eto, kunyari na lang ha, bahay ito, first floor, second floor. Saan po kayo nakakita na ginawang kalsada na halos kapantay ng first floor ng bahay? At meron pang iba na walang first, na walang second floor ang bahay nila, pero halos kapantay na ng bubong yung kalsada. Ganun katindi. Itinaas ang kalsada, inulubog ang bahay. Kaya yan na ang naging epekto. Domino effect. Hindi sa baryo namin na, ikatod na lang dito, hindi pa tumataas yung kalsada dito ha. Pero dahil sa domino effect, may mga kalsada talaga na sa sobrang taas, syempre ang nangyayari, lalo kaming lumulubog. Kahit kami na hindi kami tinaasan ng kalsada dahil yun nga, damay-damay na. Yan ang nangyayari. At mabuti na nga lang nitong eleksyon, natalo yung dating namumuno dito dahil kung hindi, baka itunuloy pa nila yung pagpapataas ng kalsada. And actually, ang pinaka number one talaga na solusyon para mabawasan man lang kahit papaano yung pagbabaha dito ay hukayin ng ilog. Pero wala silang ginagawa kundi magpataas ang kalsada. Bakit kanyo? Alam niyo na kung bakit. Mas madali kasi magpataas ang kalsada kaysa maghukay ng ilog. At pag nagpapataas ka ng kalsada, syempre, kaching! Diba? So, yan ang nangyayari. Yung mga mamamayan dito ang nahihirapan ng husto. At actually, last week nga, sa sobrang taas ng kalsada, maraming establishments dito ang nagsarado. Sa sobrang taas ng baha, dahil nga napakataas ng kalsada. So, nalubog yung mga establishments dito, ayan. At ayun, wala silang choice kundi magsarado na lang. At meron nga isang establishments dito na hindi yata sila nakapagbukas. At ayun, talagang nung humuhupa na yung baha, makikita mo na lang na ang daming nabasang paninda sa kanila. So imagine niyo yun na yung epekto ng baha dito sa amin ay talaga namang grabe ang epekto sa kabuhayan, sa mga estudyante, sa mga nag-aaral. At sa halip na sumusulong kami, umuunlad yung bayan namin, hindi, paurong kami dahil palubog ng palubog itong bayan na to dahil sa baha. At actually, meron pa nga ditong isang fast food. Sabihin na natin, itago na lang natin sa pangalang Jollibee. Alam niyo po ba, dito, nag-iisa na lang fast food. Nagsarado pa. Hindi dahil sa wala nang bumibili sa kanila, kung hindi dahil sa epekto ng baha. Ganun katindi. Sa sobrang taas nga ng kalsada, nalubog din ang presyo nila. At kapag nag-high tide, bumabaha sa kanila and wala nang choice siguro yung pinaka-manager, yung branch manager, kundi isarado na lang dahil pinag-uusapan na dito yung food safety. O diba? Kaya yung flood control project talaga namang ang tindi ng hagupit. At makikita nyo last week yan. Sarado halos lahat ng mga establishments dyan. At talaga namang apektado yung mga kabuhayan dito. Yung mga nagtatrabaho dito, yung mga nag-aaral, yung mga nag-uopisina. Nananawagan kami talagang number one talaga solution dito ay hukayin ang ilog at tigilan na yan ngayong kapapataas ng kalsada. Kasi yan ay band-aid solution lang. Hindi pagpapataas ng kalsada ang solusyon para mabawasan man lang ang pagbabaha dito sa bayan natin. At
yun nga yung sinasabi nila na kami daw mga taga-Hagonoy ay nasanay na sa baha. Well, actually, alam nyo, yun nga eh. Yun ang pinakamasakit na naririnig namin dito na hindi kami nasasanay sa baha. It's just wala kaming choice. So, yun ang pinakatamang salita dito na kami mga taga-Hagonoy ay hindi nasasanay sa baha. It's just wala kaming choice kundi tanggapin na ayan, dumadating na yung baha sa mga bahay namin at sa mga tindahan namin, sa mga pwesto namin. So, kaya yan, nananawagan kami sa mga bago namumuno na talaga namang sana bigyan ng pansin itong flood control project na to at talaga namang magkaroon ng matinong solusyon pagdating dito sa flood control project dito sa bayan natin. Kasi pag nagkaroon ng matinong solusyon dito sa baha, lahat tayo magkakaroon ng kaginawaan at mababawasan na tong sakit ng ulo na pagbabaha dito sa bayan natin at hindi na sana dumating yung panahon talaga na hindi na kami tawaging Bahagonoy kundi Hagonoy Bulacan na. So, yun lang po.